kakaupot. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol! Kailan nagsimula itong National ID? Nagsimula ito noong panahon ni Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kailan naging presidente si Pangulo Duterte? Si Pangulo Duterte naging presidente June 30, 2016. 2016. At yung National ID nagsimula 2018. Na siya mismo ang pumirma para maging batas itong Republic Act 11055 na pinirmahan niya ito para maging batas noong August 6, 2018. August 6, 2018. Pinirmahan niya yan. Ilang taon ang termino ng presidente? 6 na taon. So, 6 na taon na nakaupo si Presidente Rodrigo Roa Duterte hanggang sa natapos siya. Well, hindi naman ibig sabihin na walang nagawa. May nagawa doon. Nasimulan nga. Nasimulan ang ID. Ang ID. Kita mo, 2016 siya naging presidente, 2018 lang. Ito nagawang batas at 2020 nagkaroon ng nationwide registration. Hinarangan pa ng COVID-19 na antala. Kaya medyo bumagal. So, naintindihan natin yon. Pero hanggang ngayon, di pa rin natapos. After na mag-graduate si Presidente Rodrigo Roa Duterte, siyempre, pumalit sa kanya yung bagong presidente. At sino yung bagong presidente? Ito na ngayon, si Presidente Bongbong Marcos, na nagsimula ang kanyang termino bilang presidente noong June 30, 2022. At tatakbo ang kanyang puder bilang presidente, pangulo ng bansa hanggang June 30, 2028. Anong taon na ngayon? 2026. 2 taon na lang. 2 taon na lang. Sa susunod na kanyang suna, 6th na, pang-6 na State of the Nation Address sa susunod na July. So, hindi pa rin tapos ang problemang ito. Sa tingin ninyo, sa nalalabi na dalawa pang taon ni Pangulo Bongbong Marcos, maaayos ba ang national ID na ito? Matatapos ba ito? Matatapos ba ito? Sa dami ng issue ng project na ito, na palpak ang project na ito. Yun ang sinasabi ko Sa dami ng mga pasikot-sikot sa programa ng gobyerno, ang minsan ay kinahantungan ay kapalpakan lamang. Kagaya nito, this is the biggest palpak, to my opinion, sa lahat ng programa ng Pilipinas. Pinalagan nga ito noon ng ilang mga organisasyon dahil sa Data Privacy Act na nandyan na lahat ang mga data mo sa ID na yan. Pero dahil sa pangungumbinsi ng gobyerno ay nakolekta ang mga data at naipasok dyan sa ID na naging available na ngayon sa lahat ng mga databases ng gobyerno. Nakumbinsi yung mga tao na magpa-ID maliban lang sa talagang ayaw. Pero sa kabuuan, nakumbinsi ng gobyerno ang ating mga Pilipino na magpa-national ID. Pero hanggang ngayon, palpak itong programa na ito ng ating gobyerno. National ID na naging national dream na lang. Kita mo yan? So, paano ito susolusyonan ngayon? Hanggang ngayon, 10 years na. Kasi 6 na taon ni Presidente Duterte plus ngayon 4 na taon na ni Presidente Bongbong Marcos, 10 taon na yan. Hanggang sa 2028, 2 taon na lang sa pagtatapos ng termino ni Pangulo Bongbong Marcos, hindi ako umaasa. Kayo, umaasa ba kayo na matatapos pa yan? Hanggang sa 2 taon na lang natitira?
dahil sa daming issue ng national ID na yan? Dapat ito isa sa mga imbestigahan. Kung ang ating gobyerno ay tuloy-tuloy nag-iimbestiga sa mga flood control, sa mga 2019 SEA Games, sa mga article of impeachment na yan, sana itong pagtaga national ID na ito ay isa rin sa mga imbestigahan. Yung mga yung mga makabayan black dyan na yan, yung mga nag-iimbestiga na naman ngayon dahil sa Pax Silica. Kilala niyo si Pax? Si Pax Silica? Ako, meron akong kilalang Pax. Pati Silica, kilala ko rin. Pati Sili, kilala ko rin. Marami yan dito. May mga na naman ngayon, mga Makibaka Group, nag-iimbestiga sa Pax Silica. May pera ba dyan sa Pax Silica na yan? Bakit priority ninyo yan na imbestigahan? Bakit priority ninyo yan na magkaroon ng inquiry? Dito ba sa National ID walang pera? Bakit hindi ninyo ito naisipan na ito ay imbestigahan din? 10 years in the making. Mag-12 years na. Walang magandang dinulot itong National ID. Hanggang ngayon, marami mga tao naghihintay. Bakit hindi ito matapos-tapos? Na ID. National ID. Imbestigahan ninyo yan. Kung mahilig kayo sa imbestiga, mag-imbestiga kayo. Ipatawag ninyo mga ahensya na yan kung anong mga problema nila. Bakit hindi matapos-tapos itong National ID? At dyan ninyo malalaman kung paano ito re-remedyohan ng gobyerno. Kung ang mga kontraktor na yan, mga palpak na yan, sibakin yan. Maghanap ng ibang matinong kontraktor na makapag-provide ng mga magandang material para maiprinta ang mga ID na yan. Kaya hanggang ngayon, walang nangyayari sa ID na yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga mahilig mag-imbestiga dyan sa Senado, sa Kongreso, imbestigahan ninyo ito. Imbestigahan ninyo. Baka meron dito rin kayong masungkit na mga anomalya kaya hindi ito gumugulong na pagtaga national ID. Imbestigahan ninyo yan. Sino mga mahilig mag-imbestiga dyan? Senator Ping Lacson, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcolita, sino pa? Senator Pia Cayetano. Sino pa ang mga hilig mag-imbestiga? Ito, imbestigahan ninyo. Para malaman ninyo kung ano ang problema dito. Sa mga congressman naman, yung mga makabayan black, yung makibaka, including itong si palagi nasa daan sa rally, si Renato Reyes. Tumulong kayo dyan, mag-imbestiga kayo. Imbestigahan ninyo yan. Bakit hindi na tatapos-tapos itong problema sa National ID hanggang ngayon? Mag-graduate na lang si Presidente Bongbong Marcos at mismo, I am also appealing to His Excellency, President Bongbong Marcos. Imbestigahan nyo rin po itong National ID. Bakit hanggang ngayon, palpak itong programa na ito ng gobyerno? Maaari mo itong maging isang ligasiya bago ka bumaba sa pwesto after 2028 na naayos mo itong problemang ito sa National ID. Kasi pag hindi nyo po ito naayos, hanggang sa kayo bumaba bilang presidente, ipapasa na naman ito sa susunod na upong presidente at magiging negative para sa iyo na sasabihin, wala rin nagawa si Bongbong Marcos sa problema ng National ID. Issue na naman yan sa mga Marcos. Gagawin na namang issue yan laban sa mga Marcos. Bali dalawa na yan. Panahon ni Duterte, walang nagawa sa National ID, hindi natapos, hindi na kompleto. Panahon ni Bongbong Marcos, hindi pa rin na kompleto. Sinong presidente ang kukumpleto dito? Nadadivert ang lahat ng ating mga atensyon sa iba-ibang mga bagay na magsusulputan ng mga isyu sa Pilipinas. Pero maraming naiiwan. Isa ito sa mahalaga na usapin sa taong bayan, ang National ID na yan. Mahalaga ito kasi ito nga ang ginagamit na transaction ID para sa lahat ng Pilipino ayon sa programa na sinasabi ninyo na One ID
para sa lahat na transaksyon ng mga Pilipino. Kaya ginawa ang batas sa National ID na yan, Republic Act 11055, para sa one ID only. Kaya inuulit ko, dapat yan ay imbestigahan at nang malaman sino ang mga dapat managot dyan. Kung kailangan may makulong, dapat ikulong. Hindi lang kay si Kuan lang lagi na kulong. Sila Kuan. Dito sa National ID, imbestigahan yan. Baka posibleng meron ding dapat makulong dahil sa kapalpakan ng project na yan. At yan na muna ang ating makaradol na balita. Dito sa ating programa, dito lang yan sa Istorya Pakaradol. Dito lang yan sa Radyo Abante is JTV.